ngayon pong hapon na to, ang aaralin natin po ay ang disenyo ng Diyos for husband and wife. Kaya po ang title ng aking message ngayon is The Spirit-Guided Relationship of Husband and Wife. Before we begin, shall we pray? Father God in heaven, we just want to thank you for this wonderful afternoon, O Lord God. Salamat po sa mga buhay na to, mga kananayan na naririto. Lord God, kayo nga po ang mangusap sa kanilang mga puso, O Lord God. In that way, O Lord God, maging instrument nyo lang po ako as your mouthpiece, O Lord God. And na-share ko po ang inyong salita sa kanila, O Lord God. And as I share this word, O Lord God, may your Holy Spirit be upon us, O Lord God. We thank you and we praise you. This is we pray in Jesus' name. Amen. Hallelujah. So, in the Spirit-guided relationship, God has already set a design for it. Kaya siya Spirit-guided, ito ay disenyo ng Diyos, kaya malalaman natin ito sa kanyang salita. Sabi sa God's design for the wife, in Ephesians 5:22, wives, submit to your own husband as to the Lord. To understand submission, let's look at the keyword. As the Lord, wife, submit to your husband. Diba? Submit to your husband as to the Lord. Yung submit, it doesn't mean na nagsasubmit ka dahil ang pag-submit mo ay nagre-respond ka lang sa pagtugon ng asawa mo. Ang pagtugon, hindi ibig sabihin, nagiging mababang uri na tayo kung tayo ay nagsasubmit sa ating mga asawa. Hindi po ba? Amen po ba doon? Sino po ang nagsasubmit sa kanyang mga asawa? Amen. Okay. And sabi po dito, as to the Lord, sabi po, wife, submit to her husband as the church submit to Christ. Di po ba? Gaya po ang comparison po natin dito, ang church at ang husband, sila po ang church, ang Christ po, is the head ng church. Kailangan po nating mag-submit bilang isang leader, bilang isang worker sa church. Sino po ang head ng church? Ang Christ. Ngayon po, wife, submit to the head. Sino po ang head natin sa bahay? Ang husband po natin. Ito ang design ng Diyos. Kung di ka magsasubmit, wala ka sa pattern ng design ng Diyos para sa mga misis. Kasi po, we are designed to submit. Biblically, kailangan po natin mag-submit. Na-share ko po kay Pastora Linda na tinanong po niya, bakit ka nag-resign sa work? I've been working since college kasi po maaga po ako naulila sa ama. So I need to support myself to send my college, kaya po nag-working student na po ako. So hindi po ako sanay na nag-i-stay sa bahay. So ang trabaho po, work, bahay, school. Yun lang po. And until nakapagtrabaho po ako permanently. And the Lord gave me the opportunity na makapagtrabaho sa Texas Instruments Philippines sa Baguio. It's an American company and I've been working there since 12 years na po bago kami nagkita ni my husband na si Pastor Jet na ngayon. Sabi po niya, mag-a-apply ako sa Manila para ma-upgrade greener pastures sa family namin. And sige, sabi ko, mag-apply ka doon, natanggap. Tapos sabi ko, after 3 months, sabi niya, kasi akyat panaog siya sa Baguio, so nahihirapan siya, from Manila, Baguio, akyat. Naiiwan kami doon ng mga anak ko. Sabi niya, mag-resign ka na, kasi nahihirapan akong umakyat sa Baguio, akyat panaog, lalo na pag rainy season. Sabi ko, magre-resign, pambihira. Sayang ang benefit. Di ba? 13-month pay. Marami tayong mga benefit pag nag-work tayo, di ba? But somehow, the Lord spoke to my heart na
Ofi, kailangan mong mag-submit sa husband mo kasi hindi rin biblical na magkakahiwalay kayo. So, ang nangyari, nag-resign ako. And, syempre, yung pag-resign ko, dinala kami sa Manila. It took me a lot of adjustment kasi the weather na lang, di ba, mainit, sa Baguio malamig, and ang laki ng adjustment talaga namin, tapos pati yung mga bata. At the same time, pati sa akin, kasi from working wife to, full-time homemaker. Actually, wag niyong gagamitin yung housewife lang, mga housewife. You are a homemaker kasi sino ba ang bumubuo ng bahay? Anong tahanan? Wife, di ba? But you are a homemaker kasi pag walang wife, walang home. Tayo yung gumagabay sa ating mga anak. Kaya huwag nyo gagamitin yung proper na gagamitin natin dapat is homemaker. We are a homemakers. Diba? Tayo yung bumubuo sa ating tahanan. Kasi pag nawala tayong ilaw ng tahanan, wala na, total wreck na ang ating tahanan, diba? Kaya homemaker tayo. Hindi lang housewife lang po. Huwag nyo pong ilalang lang yung pagiging housewife. Dahil one thing na I've learned nung naging housewife ako, sabi ko, pambihira, mahirap din pala ang pagiging housewife kasi trabaho mo lahat. Pwede kang maging manager, treasurer, janitor, lahat na, di ba? Bookkeeper, accountant, everything, nandun yung position na yon. Kaya, you must be proud as a homemaker. Kasi, wag niyong lalanglangin talaga kasi God-given yan ang ministry natin sa ating family. Okay? So, ito ang design ng Diyos. Kung di ka mag-submit, wala ka sa pattern ng Diyos. Hindi ikaw yung, I remember, hindi ikaw yung head ng family. Kasi meron akong friend, hindi ko na po babanggitin. Sabi niya, one time nasa loob kami ng kotse nila, we are going somewhere else. Ito kasi kumikita yung wife, malaki ang kinikita niya. And knowing na yung husband niya, meron din naman kinikita pero hindi kalakihan. Sabi ba naman niya ako kasi, Ate Ofi, binago ko yung Biblia. Sabi niya, meron akong sariling Biblia. Sabi niya, kung sa Bible, ang head of the family, ang lalaki. Ako yung head of the family. Siya daw yung neck. Siya yung neck kasi ibig sabihin, kinokontrol niya yung kanyang asawa. Agree ba kayo doon? Nasyak ako doon kasi sabi ko, pambihira, may ganito pala talagang asawa na if the woman is earning much, she can have the ability or the power na i-control ang husband. Which is, wow, pwede pala, no, pag may pera. Pero ganun ba talaga tayo na ina-underestimate natin masyado yung mga husband natin pag hindi na nakakapag-produce or mas malaki ang kinikita natin? Ganun ba talaga kayo? Agree ba tayo doon? Siyempre, hindi. It's not biblical. And in fact, ang mag-submit ay, sabi ko kanina, pag-respond. We are the wives actually responding to. And before we answer the questions na ito, tignan natin ang church muna. Saan ba nag-response ang church? Sabi dito sa 1 John 4:9, "And the love of God was made clear to us when He sent His only Son into the world so that we might have life through Him." Okay? Ipinaramdam ng Diyos ang kanyang pag-ibig na isinugo niya si Jesucristo sa sanlibutan. At dito sa pag-ibig ng Diyos na nag-respond ang church. That is why, commanded sa husband naman, sabi dito, "Husband, love your wives just as Christ also loved the church and gave Himself for her." Yung husband naman, innate na rin naman kasi sa kanila yung love natin sa kanila di ba? Yung love nila ibibigay nila sa atin. And the word submit is more loving and intimate word than the word obey. Siyempre, hindi mo naman kailangan i-command na, "Oy, mahalin mo naman ako." Kasi
'Di ba? Ang pangit naman. So it's innate na mamahalin nila yung wives. So pag may love na ibinibigay, syempre alam nga naman hindi tayo mag-respond, 'di ba? That way, kailangan din natin mag-respond. So sabi dito, in this relationship of husband and wife, the man is the initiator. Siya yung mag-i-initiate because siya yung husband eh. He is the one who initiates and shows love to his wife. He is the leader in the home. He should be the breadwinner, the one who goes out with the lunch pail each day and that doesn't give yung ibibigay niya yung authority niya to be a top sergeant in the home. By the way, di ba naririnig niyo yung andyan na si commander? Ganun ano? Andyan na si commander. Lagi sinasabi ng mga better half natin yon. Pero let me correct you. Kasi ayaw kong pinapakinggan yung ganun eh, yung andyan na si commander. Kasi kayo ba gusto nyong, ewan ko sa inyo, ladies, women's, ayaw kong natatawag na commander kasi hindi ako yung commander-in-chief sa bahay. I am the wife, the homemaker. Ako yung magsasubmit sa husband ko, hindi ako yung commander. At the same time, ang commander, di ba yung mga NPA yan? Or sundalo, ganun. So, kung may commander man sa bahay natin, that is our husband. Okay? Kung minsan, mahirap talaga ang mag-submit, pero kailangan natin sang-ayunan o mag-obey sa word ng Panginoon na we need to submit to our husband. The key to every wife is to know how their husband is expressing their love to her. Sino ba pwede kong tawagin? Si Pastora Chona. Pastora, do you know kung paano i-express ni Pastor ang love niya sa'yo? Kasi pa dito magiging open discussion tayo dito, informal. So it is a lecture, it's not a message na ano. So paano ba i-express ng husband nyo ang love nyo sa inyo? Kasi marami dito, minsan pumupunta sa akin, Ate Ovi, parang hindi na ako love ng Panginoon. Ay, ng asawa ko, sorry. Hindi na ako love ng asawa ko, hindi ko nararamdaman yung love niya, ganyan. Pero nagpro-provide. Here, the wife may not know that her husband is already expressing his love but does not recognize it. Doon. Yun ang medyo nagkakaproblema tayo ngayon dito dahil halimbawa, 50 years old ng kasal yung mag-asawa. Sabi niya, ay naku, hindi na kami, hindi na mag-asawang turingan namin dyan. Magkapatid na lang. Ganon. Kasi parang wala nang pagmamahal. Hindi pala yung tama kasi dapat, ang mga lalaki kasi, meron tayong mga different languages to show our love, especially sa mga lalaki, na hindi natin nare-recognize. So, eto na po. Wife must understand the different 5 love languages so that you could submit or respond to His love. Siguro nga, maaring kaya sabi ng iba, ay, o nga no, baka nga hindi ko na nare-recognize yung paano mag-express ng love yung husband ko kasi ayaw yung mag-respond. Diba? And sa palagay mo, Pastora Chona, paano mag-respond, ay mag-express ng love si Pastor? Siyempre, bukod sa nagsasabi lagi ng I love you, kasi verbal yun eh. I love you every day, pero nakakasawa din ko minsan, di ba? Minsan parang, ano na ba to? Totoo ba to? Pero paano siya mag-respond? Sige po, kunin ko po yung audience participation. Hello. Ayan. Hello, Nel. Thank you. Marami pong paraan na pinapakita niya sa akin yung love niya. Wow. Oh, di ba? Minsan po through giving Okay. of gifts,
O like for example, nung pumunta sila ng Pampanga, pagdating niya, mayroon siya dalang yung Toblerone na mayroong rose. Wow, At may sweet. nakalagay na I love you. Oh, Di ba? di ba? Sweet. Si Pastora Linda. Thank you, Pastora Pasalubong. Chona. Paano mag-express si Pastor ng love niya sa iyo? Madali lang niya ipinapakita dahil palagi niya akong hinahag. Wow, that's sweet. So, pero nagre-response naman po kayo. Sure. At pati si bongga si Tita Linda. Si ano po, si Pastora Loida. Natutuwa ako kasi puro pastora yung verse na na-meet ko, hindi ko pa kayo namimit. Tinatawag lang po kayo ng any color po ng dress. Pwede po. Kung hindi niyo po kilala yung name, pwede yung dress na lang po, ma-address niyo. Sige. Ako naman, si Pastor Marley expressing his, yung pag may kindatan, alam mo na yon. Di ba? Pag kumikindat yon, di ba? The last smile. Alam mo na yon. Dapat mag-response ka. Pag kinindatan ka, kikindat ka rin. Ayun. Talaga naman, ha? Okay. Si ate, si Lovely. Ako, buti na lang andito si Pastora. Talagang jack of all trades si Pastora eh. Salamat. Ako, hindi ho kami PDA eh. Hindi rin nakikita dun sa panlabas na gawain niya ba? Kumbaga, napaka-silent. Silent in speech, silent also in ways. So perhaps, kasi napaka-vain ko rin po. Siguro nakikita, aside of course from in the bedroom, no? Because husbands are really expressive in the bedroom. Yes. So, dahil vain naman ako, so isa siguro na nakikita kong pagbibigay ng pagmamahal ay pag naibibigyan naman ako ng pangpamasahe, pang-manicure, pedicure, dahil vain nga ako eh. Yes. Yung medyo pampa-facial spa, yun siguro po yun. Para naman, hindi naman lolosyang yung misis niya. Yes, correct. Parang ganun ho siguro. Siyempre, matutuwa ka. Meron ka ng pang-pedicure, ganun nga po. nakakapaglambing ka. Parang ganun na nga po siguro dahil yung husband ko, if everybody knows him, napaka-silent talaga in speech and in ways. So, perhaps ganun yun, yung nakikita kong pag-e-express po. Pero nagre-respond ka, di ba? Minsan. Minsan, okay. Minsan nga nasa isipan lang na dapat lang naman bibigyan ako, ano? Parang ganun po. Yes, Pero yes. praise God naman at nakaka-respond naman kahit papano. Praise the Lord. Salamat, Lovely. Si Ate Mustard Yellow. Ay, ano na pangalan? Si Pastora? Pastora Maureen. Good afternoon po, Pastora Maureen. Paano po mag-express si Pastor ng love niya sa inyo? Ako po, Ayan, lumalabas eh. No? anytime, always siya na nagsasabi sa akin na, I love you. Wow, expressive siya, no? Kanang magmata, maggising kami ng umaga, hindi nawawala yon. At nagre-response din ako, together sa hug, ganon. Amen. At saka sa loob din ng bahay namin, talagang grabe. Talaga. Opo. Oo. Ayun Sweet po. na sweet. Opo. Oo, nilalanggam. Oo. Parang sinasabi na 3 times a day. I love you. Oh, yeah. Wow, talaga. Yun. Pero may mga ganun expressive, no? May, gaya ni Pastor, expressive. Hindi kasi siya mahilig yung gift. Oo. Yun, hindi siya talaga mahilig sense. Noon pang kami kasintahan pa, hindi talaga siya mahilig. Pero meron din siyang maibibigay. Yung sabi niya, hindi daw siya nagbibigay ng maliit, ibibigay niya daw yung mas malaki. Yun. Okay. Wow. Yun po. Oo, vocal siya. Doon po sa likod, gusto ko pa malaman kung paano mag-express ang mga husbands nyo sa inyo. Oo, kasi baka hindi natin alam, ganun na pala siya mag-express ng love, di lang tayo nagre-respond.
Si ate, yung nakangiti. Ito, Oo. okay, halik kayo dito, hindi po kayo ma-reach. Nakangiti siya parang may gusto siyang sabihin. Kaya nga. Halik po kayo. Opo. Wag po kayo, ako po nahihiya, pero wag po kayo nahihiya. Okay, magandang hapon sa ating lahat. Ang pan ko sa husband ko ay siya ay caring, loving. Walang araw na hindi niya sinasabi na I love you. Okay. Lalong-lalo na kung malayo siya, palaging nag-call sa akin na ingat ka dyan, May, sabi niya sa akin. Hindi man siya giving, kaya lang kung ano yung gusto ko, ibibigay niya. Wow, bait naman. Thank you po. Sino pa po? Sino pa pong gustong mag-share ng ano nila, pag-express ng love ng husband nila? Ha? Ay, nag-i-smile. Doon sa last. Yan, naka-pink, si Miss Pink. Bago si Miss White. Walang iba, ikaw yun. Si Miss Pink na lang. Ito si Sister Bing, the wife of Sister Pastor Bing. Johnson. Amen. Okay. Gina-express, Pastor Johnson expresses his love to me, no? This is not typical for the husband na every morning since nag-asawa kami, siya yung nagpe-prepare ng breakfast. Wow. Maaga siya. Lahat siya naka-prepare sa table, even yung baon ng mga bata. Sweet. So, I know, hindi yun normal sa isang lalaki na may trabaho pa, na very busy. Wow. So, siya nagpe-prepare ng breakfast kasi alam niya, ang asawa niya, kung gumising, very early. So, yun ang ano niya. Hindi naman siya masyadong yung verbal, pero doon sa action niya. Then, kaya sinasabi ko sa kanya, I love you. Ako naman, masyado naman akong verbal talaga kung ano yung sinasabi ko. Sabi ko nga, I love you ka naman. Sabi pa niya, gusto mo pala I love you everyday, Mang? I-record ko na lang yung I love you ko, i-play mo na lang sa CD. So, yun lang ang action niya. Everyday siya yung nagpe-prepare. Then, he really find time na nasa kami, yung bonding with family talaga. May time talaga yan siya. Nahanapan niya talaga ng panahon. Wow. So, yun ang pag-express niya ng love. Wow, ang sweet naman. Thank you po. Isa na lang, last. Sino ba? Bawala na Ayun. nag-smile, nagsimangot na lahat. Smile lang po, may time. Yun po si Ate Orange. Si Sister Orange. Halika. Walang orange dyan na iba, kayo lang po. Para tayong orange. Hindi pa share naman. Yun lang. Pa-share lang po. Hindi naman po exam ito. Halika. Hindi, halika. Sasamahan kita. Dito ka. Opo, para malaman lang po natin kung paano mag-express yung mga husband natin. Praise the Lord, nadakpan jud ko. Dili jud ako mag-smile pa, kaya nga smile madakpan. Praise the Lord, may hapon sa tanan. No, ako ang bana kay sama sa mga uban asawa, I love you po siya sa kuha. Ang ako lang ganahan sa iya, kung maglakaw na siya, aya pa siya mo, mamoto na siya sa iyang trabaho. Dili ko man maintindihan. Sayang. Siyensya na. Okay. Sorry po. Jack maawatan. Jack mawatan. Hindi kayo magkaintindihan, hindi rin Ilocano. Bisaya po ako. Sige Tagal. lang, kung magtagalog. Pag mag-alis po siya sa bahay, yung asawa ko, papuntang trabaho, pagkarating niya doon sa trabahoan niya, magtawag din niya sa akin, magsabi niya, I love you. Mas gaganahan ako pag umalis siya sa bahay kasi kung nasa bahay siya, walang I love. Hindi. Diba si ate? I love you siya, pero mas miss niya po ako pag mag-alis siya sa bahay. Kahit kararating lang niya, kaalis lang niya, magtawag siya, mag-monitor. Tapos, halos 1 hour after na naman, tawag na naman siya uli. Tapos, Anya ka no? sabi siya, I love you. Ingat ka dyan, oh. I love you. Balik na, paulit-ulit lang hanggang maubos ang yung load niya. Yun lang. Tapos, Opo, salamat po. Oreno Jack na awatan dyan duma.
I love you, ginaawatak. Ang sabi po niya, pag yung mister niya nasa bahay, hindi expressive. Kaya lang pag lumalabas siya, pag wala siya sa bahay, mas expressive siya kasi nagsasabi siya ng I love you. So pag sa bawat oras, tumatawag siya hanggang maubos daw yung load. Wow, talaga. Every hour, nagsasabi ng I love you. Kaya sabi niya, pag wala lang daw yung husband niya sa bahay, pag nasa bahay, hindi nag-I love you. Talaga? Hinihintay niyang lalayo muna bago niya masabi yun. Kasi baka iba ang puntahan pag malapit niya sasabihin sa'yo, no? Anyway, salamat po. Lahat po yung mga yon ay mga languages of love. Pero, dito po, ang isi-share ko sa inyo, yung 5 languages of love po. Number 1 is, asan na yung multimedia natin? Yung words po. Ang words po is, sabi dito sa number 1, words of affirmation. Gaya po nung mga sinasabi nyo kanina, yung I love you, nagsasabi siya, nagpre-prepare siya ng breakfast, yung most of them nagsasabi ng I love you, pasalubong, ganyan, di ba? Yung iba direct, verbal, nagsasabi ng words of affirmation nila. Pero, lahat yon ay bumabagsak sa words of affirmation, encouragement, compliments, praises, or kind words. Sabihin, di ba kung minsan, oy, ang ganda naman ng asawa ko, yung gano'n, di ba? Ang ganda ng asawa ko ngayon bagay sa yung mga damit mo yan. Kung minsan naman, nagre-respond tayo ng negative, pero deep inside, gustong-gusto naman natin. Di ba? So yun, yung nagsasabi siya ng I love you, words of affirmation yon. So, paano tayo mag-respond nun? Di ba kung minsan, nagsasabi din tayo, I love you too, ganyan. Tapos yung thank you, kasi binigyan mo ako ng pasalubong, chocolates and roses, mga ganon. Number 2, we have the gifts. Yon. Sino na yung nagsabi kanina nagbibigay ng gift? Yan, si Pastora Chona, tsaka sino pa? Si Pastora Linda, hugs naman kasi siya. So, giving gifts on special and not so special occasions, give positive and fact-oriented information. Yun yung minsan, hindi niya sinasabi ng I love you nga, pero nagbibigay naman siya ng gift, di ba? Like Pastora Chona. And kung minsan, yung ibang tao, hindi nila na-appreciate yun. Mano ba naman na, uy, nagbigay ng asawa ko ng gift, salamat ha. I-respond natin. Ganon, mag-respond naman tayo. And yung number 3, yung time. Yan. Minsan hindi natin nakikita yung words of love languages na yan yung time. Kasi minsan madalas naghahanap tayo ng time sa asawa natin. Pero pag nandyan naman sila, hindi natin sila na-appreciate, diba? Wala ka ng time sa bahay, alis ka ng alis. may mga kasama kami sa bahay, ay sa church ko minsan na, kasi nga, gaya nung joke ni Pastor Jet na, dati nagpre-pray ako sa kanya, nililay hands ko, Lord, baguhin mo pa yung asawa ko, yung heart niya, ganyan-ganyan. Ngayon, sinasabi niya, baka naman ngayon, Mami, ang prayer mo, Lord, pauwiin mo naman ang asawa ko sa bahay. Kasi mula po nung naging pastor siya, ang maaga na po niyang uwi, 10:00. Maaga na po yung 10:00. Kasi madalas po umuwi siya, mga 12:00, 11:00, gano'n na po. Sa dami po ng ginagawa sa church. Pero hindi naman po ako nagrereklamo. Yun nga lang po, kung minsan, kinakausap ko din siya na, Daddy, baka na yung time mo dyan dapat i-balance mo. Ganun po, hindi nyo naman kailangan ding pag-awayan kasi sa Panginoon naman yung ginagawa nila. Yun po. Workers and leaders po tayong lahat dito, dapat po natin maintindihan na ang pinaglilingkuran po natin lahat ay ang Panginoon natin. Hindi po natin kailangan mag-demand ng time sa kanila kasi po, yun pong
time na binibigay nila sa Panginoon, dumadaloy din po sa ating pamilya yung pagbibigay ng time nila sa church. Pero don't misunderstand me na na kailangan titira na lang siya doon, ibibigay na lang niya yung time niya doon. Hindi po. Dinidivide naman po niya rin yung time niya. Sa mga pastors po, siguro po kayo mga pastora, Monday ang rest day dito. Yun po. Pag Monday po, we see to it na wala pong tumatawag or nagte-text kasi kung minsan may mga members din po na insensitive. Kaya pag-usapan nyo po, bawa Monday, family day nyo talaga yon. Kaya sabi ko sa kanya mula nung naging pastor siya, dapat pag Monday, rest day, walang ministry, family day. So nag-agree po kami doon. Kaya emergency pa yan or occasions. Bawa, Pastor, kasi rest day nyo, nag-set po kami ng housewarming ngayon, kaya Monday, kasi rest day. Monday, rest day, tinapat nyo sa rest day, hindi ako pwede dyan, ganun po si Pastor. Rest day family day ko yun so mag-set kayo ng ibang day, hindi Monday. So, si Pastor po, he see to it na pag Monday talagang family day yon. Hindi po niya hindi po siya kumukuha ng mga ibang mga appointments. From Tuesday to Sunday, doon po siya. Isang araw na lang po yung sa family day. Kaya, yung time po, very important na po sa atin yon. Pero yung one day na yon, ma-maximize na po, which is, okay na rin po. We go out with our kids. Minsan po, sa bahay lang, nanonood ng TV, videotapes, mga CDs, ganyan po. So, yun po, isa po yun sa language ng love ng ating mga partners na sabi dito, likes to have one-on-one, time together, ganyan, banding-banding pag may time, face-to-face conversation, kape-kape, nag-uusap kayo, everything under the sun. Tapos, not interrupting, love to have trips together and do things together. Yun po yung mga time. Kung minsan, pag nagyayaya yung mga husband natin, meron po ba dito, labas naman tayo, ay naku, ikaw na lang. Pagod ako, naglaba ako, ganyan-ganyan. Naglaba ako, namalansya ako, mga ganun bang mga respond. Siyempre, yung isa, binibigay lang po niya yung isang language ng love, which is time. Kaya pag nagyaya po ang asawa nyo, pag sinabing, ay honey, labas naman tayo, labas na kayo kasi humingi siya ng, yun yung pag-express niya ng love niya, yung time. Gaya po ng isa, di ba, yung number 1, words. Number 2, gifts. Number 3, time. Yun po. So, 3 na tayo. 3 na yung pag-express ng love ng mga husband natin. So, kailangan yun ma-recognize ng bawat isa. Number 4, yung acts. Yun. Si Sister, ano na pangalan? Yun, acts. Yun yung helping with household chores. Sabi ni, nagbibigay siya, nagpre-prepare siya ng breakfast. Yun yung acts of kindness and say action like I can, I will, what else can I do? Yung gaya ng repairs and maintenance. Hindi nga siya nagsasabi ng I love you every day or 3 times a day sa inyo. Pero naman, pag sinabi niyong, ay lakay, nadadaal jay lamisaan, natungking jay sakat ti lamisaan, karpentero ka man, ay wan, bakit? Di inaayos niya, halimbawa pa naputol sa Tagalog, ganun nabali yung paan ng lamesa nyo, hindi naman siya talaga, hindi niya ugali yung nagsasabi ng I love you. Isang beses lang, asawa ko, naputol yung paan ng lamesa natin, karpentero mo naman. Madali siyang kausapin, kinakarpentero niya yan, inaayos pa niya yan. So isa yun sa pag-express niya ng love sa inyo. Di man yun naririnig, isa yon yung acts of kindness niya. Kaya mga misis, so sana ma-identify natin yung mga acts of, yung love languages ng ating mga asawa. That way, hindi natin hahanapin yung asawa natin, nahahanapan ng, ano ba naman tong asawa ko, walang kabuhay-buhay, nga, ganyan-ganyan.
na di man lang nagsasabi ng I love you, wala man lang siyang regalo na sinasabi, paimanta siya, langan mapanji church, awanti mo na to, ngalakay, mga ganon-ganon. Di ba? Hawak mo na siya sa liig. Wala na po tayo sa pattern ng Panginoon, sa disenyo ng Panginoon, na mag-submit tayo sa ating mga asawa. Okay? Naiintindihan niyo po ba ako? Clear po ba tayo? Okay, amen. Number 5 po na love languages ng ating mga asawa is the touch. Okay? This language isn't all about the bedroom lang. Siyempre, given na po yun na pag-touch, meron sa bedroom. Pero kami po ni Pastor, ever since po, kaya po kung minsan sinasabi nila, may mga anak na po ba kayo? Ganyan, yung mga hindi nakakakilala. Kasi po, tuwing lalabas po kami, mapa-mall, mapa-kalsada po, nagho-holding hands po kami. Yan. holding hands po. Tapos pa-sway-sway pa. Ano yun, di ba? WW. Yung mga jargon ng mga kabataan ngayon yung ganon. Nag-holding hands po kami. Hindi po namin naaalis yun. So, pag nakita nila, ang sweet naman. Siyempre, pag natural na ginagawa nyo yun, ano po yun, automatic. Paglabas, holding hands. Ganun po. So, isang way na si Pastor po hindi rin siya expressive sa touch din po siya. Yan. Bawa. Nasa labas kami, akbay, holding hands, ganyan. More on touch tsaka sa ano po siya, sa acts. Opo. Sa love, I love you, hindi po masyado. Yun po. Kaya recognize ko na yung language ng asawa ko. So kayo po, dapat ma-recognize nyo rin. Kasi kung minsan sabihin nila, naku, yung asawa ko hindi nagsasabi ng I love you. Walang kabuhay-buhay. Pero kasi hindi pala nare-recognize. So, kailangan makita nyo po, mga mami, kung saan na yung mga love languages ng mga asawa nyo para that way, magre-respond na kayo. Wala nang problema. No, ibaga na nga, oy, bakit? Agluto kamot ati, naimas nga inabraw. Ganon. Kahit ko ti inabraw. Anong acts of love yun? Anong love language yun? Yung sa acts yun, sinasabi niya, masarap kang magluto. Or pwede rin naman doon sa compliment, sa words. Kaya't ko tinaimas nga inabraw mo. Alam niyo po yung inabraw? Ayun. Namimiss ko mag-Ilocano kasi sa Cavite rin kasi wala akong kausap na Ilocano doon. Kaya nang sinabing maraming Ilocano dito, natuwa ako. Lauoy sa Bisaya. Ayun. Thank you po, Pastora. Si Pastora Lloyda, gustong-gusto ko yung spirit niya kasi napaka-warm nung kanyang spirit. And salamat kasi nung una sabi ko, naku po Lord, paano ba yan? Wala akong kakilala doon. Pero anyway, sabi ko, bahala na, marami akong makikilala doon. And andito na nga po kayo, mga wonderful na kapatiran sa Mindanao. Pagpunta nyo po sa Luzon, marami na rin po kayong kakilala doon. Amen. So yun po, yung touch. Sabi dito, a person whose primary love language is physical touch, not surprisingly very touchy. Hugs, pats on the back, holding hands, and thoughtful touches on the arm, shoulder or face, they can always be ways to show excitement, concern, care, and love. Okay? So, yung pala po pala yun. Wife, yan naman, should not demand the kind of love languages they want from their husband. Hindi pala kailangan i-demand na, sabihin mo naman, I love you. Wala ka namang kwenta, wala kang kabuhay-buhay. Yung pala, iba na yung love language niya, hindi pala yun. So, kailangan ma-determine nyo talaga. Yung mga hindi nagsasabi ng I love you, baka naman acts lang yung nasa kanya, o kaya gift. Yun. Huwag nyo na silang hahanapan na nagsasabi ng I love you most of the time. And at the same time, lagi po tayong magsasubmit. Submit. Regardless of the situation, mapa-church, mapa-bahay, mapa-decision making,
kailangan po natin mag-submit. Hindi po tayo yung commander of the house. We are the homemaker. Okay? Marami pong mga husband ngayon, kung minsan, sa church ang problema, lagi pong pag nagpupunta po sila kay pastor o sa akin, sabi nila, yung wife ko, minsan usually kasi pag counseling po, sinasama ako ni pastor, lalo na pag yung wife lang siya o kaya parehong husband. We date them outside and laging sinasabi, lalo na yung mga nag-abroad, sasabihin nila, ano po pastor gusto ko nang mag-stay dito sa bansa natin, kaya lang si Mrs. po kasi gusto niya lumabas pa ako kasi di pa raw tapos yung mga bata. Mga ganon. Ayaw na ng husband. Ayan, ay ng problema. Nagkaroon na ng third party kasi sa ibang bansa. Kasi pinipilit ni wifey na mag-abroad para daw sa mga anak. Pero yung asawa niya, ayaw na niya kasi nahihirapan siya sa abroad. Hindi nakikinig yung asawa niya. Listen to your husband's love language. Kasi sinasabi na ng asawa niya, ayaw ko nang mag-abroad. Dito na lang tayo. Ayaw na niya. Gusto ko makasama ko kayong pamilya. Si Mrs., hindi pa tapos ang mga anak mo. Kailangan pa nating kailangan mo pang kumita para matapos yung anak mo. Pero pagdating na iiyak-iyak si Mrs., Pastor, si Mister, may chicks na po. Sinong may kasalanan? Diba? Kaya, listen to your husband. Huwag nyo pong pangunahan ang mga asawa nyo, mga asawa natin. Opo, hindi po tayo commander, kahit regardless of, alam ko marami po ditong malalakas ang personality. Pero, hindi po yon excuse para pangunahan natin ang ating mga asawa. For me po, I'm 8 years younger to my husband. But I've learned to submit. Kahit po nung bago-bago pa kaming mag-asawa, hindi ko po pinakitaan, kaya naman po siya, siguro yun po, answered prayer, hindi ko po siya pinakitaan ng pagiging arrogant ko as a wife dahil alam ko na I'm older than him and alam ko na may mga decisions ako na tama dahil alam ko na mas older ako. But somehow, alam ko naman na kailangan mag-submit sa asawa. Kaya pag sinasabi niya, ay, honey, mag-church naman tayo. Pag sinabi po niyang, ay, ayoko mag-church ngayon. Kasi yun nga po, siguro maraming nakarinig sa inyo dito na it took me 12 years to pray for him. Isa pa po to, pag nagkakaroon po kayo ng problema sa mga husband nyo, hindi naman po kailangan na inanag sila. Kailangan lang po siguro ang inanag natin si Lord. Yan po ang ginawa ko, si Lord po ang ninag ko, nilay hands ko siya. Hindi naman consistent na 12 years, pero kung bibilangin, yung struggles ko sa pagiging, eto pa po yung mga nakapag-asawa or mag-aasawa pa ng hindi pa matured Christian, I will not recommend, o sa mga anak nyo later on, I will not recommend na mag-asawa kayo ng hindi 100% na believer kasi it's very hard po. Very hard kasi yun nga po, pwede naman you can enter at your own risk sa mga anak nyo. Opo. It's a very risky part kasi it's either kung hindi kayo malakas sa faith nyo, gaya ko po, one thing na nagpapasalamat ako kasi po malakas yung faith ko sa Panginoon na I know na the Lord will change His heart. So nililay hands ko po siya. Kaya may power din po. Yan po, there's a power in laying of hands to your family. Kasi po, yun po ang ginawa ko sa kanya. And to cut the story short, yun po, hindi lang po niya binago yung heart ng asawa ko, meron pa pong bonus, naging pastor pa po siya. At yun po ang napakagandang ginawa ng Panginoon sa buhay namin mag-asawa. I've learned to
submit to Him kahit na nakikita kong wala siya sa hulog ko minsan. Gaya no, mag-church naman tayo. Ay, ayoko mag-church, nakakaantok. Gaya sabi niya, pag 5 minutes, hindi siya inantok, okay siya. Pero pag 5 minutes at hindi niya nagustuhan yung preacher, lalabas na yan. Kami na lang ng mga bata or ako na lang naiiwan sa pew. Kaya tingnan niyo po yun, yung situation na ganun noon na struggle ko. Umiiyak po yung loob ko, Lord, ano ba itong gagawin ko? Dapat siya po yung head of the family. Hindi ako yung magli-lead sa family ko. Yun po ang sinasabi ko sa Panginoon. Kasi nga po, biblically, ang mga lalaki, ang head of the family, sila po yung magli-lead sa atin sa Panginoon. And yun nga po, lo and behold, na-answer naman po yun. Pero it is a very big struggle on my part na ayaw ko pong mangyari later on sa mga anak nyo or sa mga magiging misis later on. You need to pray for your lifetime partner or sa mga anak nyo po, ipag-pray nyo. Ngayon pa lang, yung nga, gaya po ng anak ko, sabi ko, pinag-pray po, sabi ko, ngayon, more than 18 years old ka na, you have the responsibility to pray for your lifetime partner. Kasi napakahirap po. But one thing na I can very proudly say na ako nag-submit po sa aking asawa. Kahit na may mga situations na hirap po ako. Meron din pong dumating yung point na, ano kaya, kahit na Christian na pala, may time na gano'n na drastic decision. Iwalayan ko na lang kaya ito kasi may trabaho na. Ayun, yan, di ba? Iwalayan ko na lang kaya ito kasi may trabaho naman ako di ba? O, very proud ka. Pero, dumating lang po dun sa point na yun kasi syempre sa sobrang tampo. Pero, pumasok pa din yung, Ofi, ikaw yung nakakaalam ng word ng Panginoon, kaya kailangan magpakatatag ka. So yun po. Hindi po natin kailangan gumawa ng drastic decision para masunod nyo yung mga gusto natin, especially po sa church. Kailangan po natin mag-submit, listen. Kasi po, marriage is a wonderful gift and it is a privilege from the Lord. Amen? Amen. Sabi po dito sa Ephesians 5:33, nevertheless, let each one of you in particular so love his own wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. Respects her husband. Meron po akong kakilala din. Puro kakilala, no? Wag na po yung not to mention names. Pag eto kasi nga malalakas ang personality natin kung minsan mga kababaihan in front of many people, boss siya. Boss yung husband niya. Tapos sa meeting, pinapagsalita yung husband. Habang nagsasalita yung husband, biglang umentra si Mrs. Dapat ang gawin natin, ganito, ganyan. Lahat, si Mr. nagsasalita. Anong dating doon? Biglang umentra si Mrs. Asan? May respeto ba doon? Nawawala, di ba? Which is napapahiya po yung mga husband natin. Huwag naman po natin ganunin ang mga husband natin, lalo na po may mga pastors ang mga asawa natin. Pakita naman po natin yung respeto sa ating mga husband. Huwag naman po natin silang papahiyain in front sa mga congregation. Kung meron po tayong problema, pag-usapan na lang po natin sa mga tahanan natin. Kasi po, yung respect is being commanded by the Lord. Yun po. The Spirit-filled relationship of husband and wife initiates His unselfish love, and the wife responds in complete submission. So, yun po ang aking lecture ngayon.